Ito si Leonarda Cianciulli, ang serial killer na tinaguriang The Soap Maker of Correggio. Ipinanganak siya noong April 18, 1894 sa Montella Avellino sa dating kilalang Kingdom of Italy. Sinasabing itong si Leonarda ay bunga ng forced marriage o unwanted marriage. Sa kanilang small town kasi parang mas mainam na mamatay ka na lang kaysa naman mamuhay ka na buntis pero wala namang ama yung dinadala mo. Para sa kanila sobrang kahihiyan ang dulot nun sa kanilang pamilya. Kaya naman naging obedient sa magulang ang kanyang ina na si Emilia Denolfi at kahit ayaw niya ay nagpakasal siya kay Mariano Cianciulli na kanyang rapist. Hindi naging masaya at hindi naging madali ang kanilang pagsasama. Bata pa lamang ay mulat na si Leonarda sa domestic abuse kasi naging totally abusive ang tatay niya. Ito namang kanyang ina ay nagkaroon ng mental health issues at isinisisi niyang lahat ng mga pangit na pangyayari sa kanyang buhay dito kay Leonarda. Ang resulta, never siyang nakatanggap ng love, care, and protection mula sa kanyang sariling pamilya. Kalaunan ay namatay ang kanyang biological father. Dahil doon, lalo pa siyang sinisi ng kanyang ina at sinasabihan siya na, ikaw ang tagadala ng malas dito sa bahay na to. Sana pinatay na lang kita. Sana mamatay ka na lang, ganyan. Dahil dito, 2 beses siyang nag-attempt na magpakamatay. Pero parehas iyon, hindi naging successful. Nang mamatay si Mariano ay nagpakasal ulit itong si Emilia. Pero ganun din sa isang abusive man. At sa paniniwalang baka maayos ang kanilang pamilya kapag nasettle ang kanilang financial issues, ay naisipan niya na ipakasal itong si Leonarda sa isang mayamang matandang madaling mamatay, ganyan. Pero nung time na iyon, teenager na si Leonarda. Naging rebellious na. Kumbaga naging matigas na ang kanyang ulo, naging pasaway, hindi na nakikinig, at nagkaroon siya ng maraming karelasyon. Ayon sa report, bilang isang teenager, nagkaroon din siya ng sexual exploration. Noong September 17, 1917, pinili niyang pakasalan ang lalaking bagamat hindi gaanong mayaman, mas matanda sa kanya, pero mahal naman niya. Ito ay si Raffaele Pansardi. Isa siyang registry office clerk at katulad nga ng nabanggit ko, hindi siya gaanong mayaman. Wala siyang yaman, wala siyang properties. Dahil dito naging against ang kanyang nanay. At lalong nagalit dahil nga hindi na sa kanya sumusunod si Leonarda. Kaya naman, sa sobrang galit niya, ay katakot-takot na curse ang binitawan ng kanyang ina para kay Leonarda. Nung mga panahong iyon, laganap na sa kanilang lugar ang folk Catholicism. Dahil nga nasa small town sila, wala silang masyadong access sa education, kaya nagko-combine ang religious practices nila doon sa mga sinaunang beliefs nila. Naniniwala sila sa mga ritual practices, witchcrafts, human sacrifices, protective charms, sa fortune telling, at higit sa lahat, marami sa mga tao roon ang naniniwala sa curses o sumpa na kung tawagin ay malokyo o evil eye. So dahil namulat si Leonarda sa ganitong mga paniniwala, nung kinurse siya ng kanyang ina, ay nagsimula siyang maparanoid. Lumapit siya sa fortune teller at nagpahula. At sabi ng fortune teller sa kanya, naku, kayo ng asawa mo ay magkakaroon ng maraming anak, pero isa-isa silang magkakandamatay. Hindi na satisfy itong si Leonarda at lumapit sa isang palm reader, yung nagbabasa ng palad. At ang sabi ng palm reader sa kanya ay, nakikita ko ang prison cell sa right hand mo. Sa left hand mo naman ay nakikita ko ang criminal asylum. Kaya, noong 1921, dahil nga sa paniniwalang sinusundan sila ng curse ng nanay niya, ay minabuti nilang umalis sa Montella na hometown ni Leonarda at lumipat sila sa Loria na hometown naman ng kanyang asawang si Raffaele. Nakahanap sila ng work at medyo naging okay ang kanilang buhay at dito na rin sila nagkaroon ng anak. Dahil nga pangit ang kanyang childhood, nangako siya sa kanyang sarili na kung ano man yung nightmare na naranasan niya sa kanyang ina, ay never niyang ipararanas sa kanyang anak na si Giuseppe. Ayon sa reports, naging favorite child niya itong si Giuseppe. At dahil meron na nga silang binubuhay at bilang isang ina na ayaw magutom ang anak, lahat ng paraan ay ginawa niya para magkapera. Kaya noong 1927, inaresto siya at pansamantalang ikinulong dahil sa kasong fraud, specifically financial deception. Nung panahong ito, naniniwala pa rin siya na minamalas siya sa buhay dahil nga sa curse ng kanyang ina. Kaya nung makalaya siya ay napagdesisyonan nilang magbagong buhay sa Lacedonia, Italy. Pero
Noong July 23, 1930, tumama sa Lacedonia ang 6.6 magnitude na lindol na tinaguriang Irpinia earthquake na kumitil sa buhay ng halos 1,400 na tao roon. Isa ang kanilang bahay sa mga gumuho. Kaya naman, lumipat na naman sila at nag-restart ng buhay sa Correggio, Reggio Emilia. Dito sa Correggio, medyo marami-rami na rin ang population. Nag-open sila ng small shop, nagbebenta ng soap, ng tea cakes, and everything. Ang marketing strategy niya ay, sinasabi niya sa mga customers niya na may special powers siya, na kaya niya makakita ng future, na fortune teller di umano siya. Then, later on, naging matchmaker naman. Sa time na ito, curious ang mga tao sa kung anong mangyayari sa kanila. Kaya agad na nag-grab ang attention nila sa pagpapakilala ni Leonarda as a fortune teller and a matchmaker. At syempre, bilang isang ina na kailangan kumayod ng kumayod, kailangan niya talaga ng pera para mag-survive silang lahat na magkakamag-anak. And during this time, ang Italy ay dumaranas ng economic hardship, particularly sa rural areas na katulad nga ng Correggio. Taong 1930, sa pamumuno ni Mussolini ay lalong pinaigting ang patakaran na kung tawagin ay Battle for Births. Ang objective nito ay palakihin ang populasyon ng Italy sa paniniwalang ang mas malaking populasyon ay magpapalakas sa bansa sa larangan ng militar at ekonomiya. Sa time na ito, ang pagiging isang ina ay patriotic duty. Lalo na kapag nagkaroon ka ng maraming anak at napalaki mo ang iyong pamilya, the best ka talaga. Ganon. So nag-impose ito ng pressure kay Leonarda. Kaya naman ay 3 beses siyang nakunan. Yung iba naman ay namatay dahil sa sakit. Yung iba dahil sa gutom, yung iba ay stillborn dahil wala namang suporta na nakukuha mula sa kanilang gobyerno. Sa record, 17 ang total dapat ng kanyang mga anak. 13 doon ang namatay at 4 doon ang nag-survive. 3 lalaki at 1 babae. Still, naniniwala siya na lahat ng ito ay dahil sa curse ng kanyang ina. Dahil sa mga pangyayaring ito sa kanya na sunod-sunod na pagkamatay ng kanyang mga anak, ay naging super protective siya. Dito na pumasok ang konsepto ng La Mama, meaning the all-protective and self-sacrificing mother, lalong-lalo na sa kanyang paboritong anak na si Giuseppe. Naging obsessive siya sa thought na kahit anong mangyari, poprotektahan niya sila. Subalit, noong 1939, na-enlist ang kanyang paboritong anak na si Giuseppe na sumama sa Royal Italian Army para sa paghahanda sa World War II. Dahil dito, naging paranoid na naman siya. Dito niya naalala yung book na na-encounter niya many years ago. Ito yung The Magus or The Magician na sinulat ni John Fowles or Fowles. Hindi sure kung paano niya na-encounter yung book na ito, kung narinig niya ba yung content, may nagkwento ba sa kanya tungkol doon, or ano. Pero ayon sa report, pinaniniwalaan na na-impluensyahan siya at na-misinterpret niya lang yung isang phrase doon na life for a life. Iyon ang pagkakaintindi niya sa life for a life na parang mananatiling buhay ang taong mahal mo kung papatay ka ng isang tao. So parang naniwala siya na mabubuhay lang si Giuseppe at hindi siya mamamatay sa digmaan kung magsasakripisyo din siya ng buhay ng iba. So, human sacrifice, ganon. September 1939, sige pa rin itong si Leonarda sa fortune telling. Hindi siya tumigil. Naging card reader na rin siya at naging matchmaker. Isang araw, lumapit sa kanya ang kanyang kaibigang si Faustina Setti, 73 years old, na isang spinster. Wala siyang asawa at anak. Sinabi niya rito kay Leonarda na bagamat 73 years old na siya, ay gusto niya pa rin mag-asawa para man lang maging happy siya kahit sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Willing to pay naman daw siya kahit magkano. Nung marinig ni Leonarda na willing to pay naman pala siya kahit magkano, ay nag-imbento na siya ng kwento. Sinabi ni Leonarda rito na meron din siyang isang kaibigan na naghahanap din ng mapapangasawa. Kaso nga lang ay nakatira siya sa Pola na isa ring province sa Kingdom of Italy. In-instruct nitong si Leonarda si Faustina na habang hindi pa sila nakikita nung guy ay wala siya dapat pagsabihan o wala dapat makaalam na may nanliligaw sa kanya na taga Pola at soon ay pupunta si Faustina doon para ma-meet ang kanyang would-be husband. Kaya naman, nagsimula siyang magsulat doon sa kanyang would-be husband. Surprisingly, sinasagot naman ng lalaki yung
lahat ng kanyang sulat. Kaya all the while, ang alam ni Faustina, totoong talagang may lalaking naghihintay sa kanya sa Pola. Hindi niya alam, baka na itong lahat ni Leonarda. Remember ha, dati itong nakulong si Leonarda dahil sa kasong fraud. So siya pala ang nagsusulat pabalik dito kay Faustina. At wala naman talagang guy, wala naman talagang naghihintay dito kay Faustina sa Pola. Hanggang doon sa sulat ng lalaki ay may nakalagay na, bakit hindi ka nalang pumunta rito sa Pola? Dito tayo ikasal, dito tayo mamumuhay ng masaya, ganyan. Dahil nga naniwala itong si Faustina, binenta niya lahat ng kanyang ari-arian, bahay, lupa, lahat-lahat sa paniniwalang makakapunta nga siya sa kanyang mapapangasawa sa Pola. Ibinigay niya ang payment niya kay Leonarda na nagkakahalagang 30,000 lira. Take note ha, kabuuang life savings ito ni Faustina. September 13, sa araw ng pag-alis nitong si Faustina, binisita niya muna si Leonarda. Kumbaga last visit para man lang makapagpasalamat siya na, ay finally, makakapag-asawa na rin ako, thanks to you my dear friend, Leonarda, ganyan. So nagkaroon sila ng small celebration. Hanggang sa na-convince ni Leonarda itong si Faustina na magsulat ng letters and postcards addressed sa kanyang friends and relatives na nagsasabi na okay lang siya, na naandun na siya sa Pola, at masaya na siya kasama ang kanyang napangasawa. Nang matapos siyang magsulat, ay hinampas siya ni Leonarda sa ulo gamit ang isang axe. Nang masiguradong wala ng buhay ang kanyang kaibigan, hinila niya ang katawan ni Faustina sa isang room na malapit sa kitchen at doon ay tinadtad niya ito into 9 pieces gamit ang knife and handsaw para ikat ang kanyang mga buto. Matapos iyon ay inilagay na niya yung mga tadtad na laman sa kanyang large kettle or large pot. Binudburan niya ito ng caustic soda na ginagamit niya sa paggawa ng sabon. Tapos hinintay niya na ma-dissolve ang lahat ng laman at buto ng kanyang biktima. Ginamit niya yung mga fat, mga taba sa katawan ni Faustina para makagawa ng sabon. Nung time daw na iyon ay kaugalian na ng mga taong kabilang sa mahihirap na lugar ang gumawa ng mga candles, sabon, at tea cakes. Yung dugo naman ni Faustina ay nilagay niya sa basin. So drain niya itong si Faustina at lahat ng dugo ay inilagay niya doon sa basin. Hanggang sa mag-coagulate yung dugo o maging semi-solid, pinatuyo niya ito sa oven hanggang sa pwede na itong dikdikin at pinuhin. So nung medyo toasted na yung dugo, pinowderize niya ito. Inihalo sa flour, sugar, chocolate, gatas, itlog, may kaunting margarine, at iyon, nakagawa siya ng crunchy tea cakes. Sa kanyang trial, inamin niya na ipinamigay niya yung mga sabon at tea cakes for free sa mga nagpapahula sa kanya, sa mga kaibigan niya, o dun sa mga bumibisita lang sa kanya. Yung ibang tea cakes naman ay kinain niya at yung iba ay ipinadala niya sa kanyang anak na si Giuseppe. Ilang araw pa lang ang nakalilipas ay inutusan nitong si Leonarda ang kanyang 20-year-old son, hindi si Giuseppe ha, na bumiyahe papuntang Pola at ipadala mula doon yung 2 letters na ginawa ni Faustina. So, naniwala nga ang mga relatives ni Faustina na naandun siya sa Pola at ligtas siya doon. Tandaan ha, lahat ng ito ay ginawa ni Leonarda sa paniniwala pa ring kailangan niyang kumitil ng buhay para manatiling buhay ang kanyang anak na si Giuseppe. Nagpatuloy siya sa pagbabantay ng kanyang small shop. Dito ay dinarayo na siya ng mga tao, nagpapatulong, nagpapahula. Marami sa kanila ang desperate na sana matupad ang kanilang mga pangarap at mabago ang kanilang buhay. Naniniwala sila sa powers nitong si Leonarda. Ang second victim niya ay si Francesca Soavi, 55 years old, isang widowed school teacher. Ang concern naman niya ay kung ano nang mangyayari sa buhay niya gayong mag-isa na nga lang siya. Nalulungkot siya, ganyan. Sinabi nitong si Francesca na gusto na niyang magtrabaho ulit. Kaya naman itong si Leonarda umisip ulit ng paraan. Sabi nitong si Leonarda kay Faustina, ayon sa hula, ikaw ay makakakuha ng trabaho sa isang school for girls sa Piacenza sa northern Italy. Kaya nga lang, kailangan mong magmadali dahil baka kunin ng iba ang slot mo. Dahil nga desperada na itong si Francesca na makuha yung trabaho na iyon, ay nagpatulong na siya kay Leonarda. Dahil nga desperate na itong si Francesca na makuha yung trabaho na iyon, ay nagpatulong na siya kay Leonarda. September 5, 1940, the day ng pag-alis ni Francesca, ay bumisita rin siya kay Leonarda para sana magpasalamat nga.
Ganon din, pinagawa rin siya ng letters and postcards at sinabihan siyang wag na wag maingay, wag ipagkakalat kung saan siya pupunta. Isasend naman nga raw yung letter after niyang makarating doon. This time, pinainom ni Leonarda ng drugged wine si Francesca at muli, gamit ang kanyang axe ay pinatay niya ito. Ganon din ang ginawa niya, hinati niya sa 9 parts yung katawan, binudburan ng caustic soda, binoil, yung dugo nilagay sa basin, gumawa siya ng tea cakes at sabon at dinistribute niya ulit ito for free. Nakuha niya mula kay Francesca ang halagang 3,000 lira. And as for the letters and postcards, na-receive iyon ng kanyang mga family members and friends. Kaya rin naniwala sila na okay nga lang itong si Francesca doon sa kanyang bagong workplace. Hanggang sa makilala niya ang kanyang third victim, si Virginia Cachopo, 53 years old, dating soprano singer at matagal nang gustong mamuhay o maka-experience ng city life. After kasi ng successful career niya ay naghirap din siya, kaya desperate siya na makakuha ng trabaho. Again, sinabi nitong si Leonarda na nakahanap siya ng perfect job para kay Virginia sa Florence. Kaso, kailangan niya magbigay ng malaki-laking amount, 50,000 lira at ilang mga alahas niya. Kapalit naman daw nito ay papasok niya siya bilang secretary ng isang empresaryo o yung owner o organizer ng concerts, plays, operas, and others. So, syempre bilang isang singer at related yung ibinibigay na trabaho sa kanya, na-excite siya. Bagamat 50,000 lira na lang ang natitira sa kanya, binigay niyang lahat ito kay Leonarda, pati na rin ang ilang mga jewels niya. Pinaniwala ni Leonarda na once in a lifetime lang yung ganong mga opportunities kaya kailangan niyang i-grab. Pero, noong September 30, 1940, nangyari rin sa kanya ang sinapit ng dalawang biktima ni Leonarda. Sa kanyang confession, sabi niya, quote-unquote, "She ended up in the pot like the other two. Her flesh was fat and white. When it had melted, I added a bottle of cologne, and after a long time on the boil, I was able to make some most acceptable creamy soap. I gave bars to neighbors and acquaintances. The cakes, too, were better. That woman was really sweet." Pero itong si Virginia, bago pala siya umalis, ay naichika na niya sa ilang kaibigan niya ang tungkol sa trabahong ini-offer daw sa kanya sa Florence. At tuwang-tuwa pa nga raw siya habang binabanggit ang pangalan ni Leonarda na siya di umanong tumulong sa kanya. Ngayon, nagtaka na ang mga tao sa Correggio kasi parang may mga nawawalang babae na same pattern lang. Hindi nagsasabi kung saan pupunta, mga desperate people, at bagamat naka-receive nga sila ng letters, after nun wala na. Wala nang mga kasunod na letters, wala nang kasunod na contacts, ganyan. So unlike the other two victims, parang never na silang hinanap. Pero yung sister ni Virginia, naging doubtful siya sa sudden disappearance ng kanyang kapatid. At isa pa, huli nga niyang nakita na pumasok itong si Virginia sa bahay ni Leonarda. Kaya naman nag-report siya sa pulis sa Reggio Emilia. Dito na na-open ang investigation para kay Leonarda. Meron pang isang witness na nag-forward dahil nakita nga raw niya si Virginia na pumasok pero never nang nakalabas sa bahay ni Leonarda. Nung pinuntahan niya ito, pagbukas daw ng pinto ay kakaibang amoy yung naamoy niya. As in, umaalingasaw. Ang baho, ganyan. Napatibay pa ang mga ebidensya ng matrace at ma-identify nila yung mga insured na alahas ni Virginia Cachopo na nasa mga kaibigan ni Leonarda. Ayon sa mga friends ni Leonarda, nirigalo daw ito ni Leonarda sa kanila. Also, nagtaka na rin ang mga kapitbahay ni Leonarda dahil gastos siya ng gastos gayong alam din naman nila ang social status niya. Dahil sa mga witnesses at evidence ay inaresto itong si Leonarda Cianciulli. Nakita sa bahay niya yung ilang mga damit, sapatos at gamit ng mga murdered women. Nga lang, yung police superintendent na humahawak ng kaso niya, hindi siya naniniwala na kayang gawin iyon ni Leonarda mag-isa. Una sa lahat, matanda na siya. Mukha din naman siyang hindi makagagawa ng kahit anong krimen. At nung inaresto din naman siya ay dininay niya ang lahat ng mga allegations, ng mga accusations sa kanya. Kaya nagsuspetsa ang mga pulis na baka involved o kasama din sa paggawa ng krimen ang kanyang favorite son na si Giuseppe. Nung malaman ni Leonarda na i-detain at inaresto itong si Giuseppe na kanyang favorite son, saka pa lang siya umamin sa lahat ng krimeng ginawa niya. Inamin niya sa korte na siya nga ang pumatay sa 3 babae dahil nga sa paniniwala niya na kapag nag-conduct siya ng human sacrifice ay hindi mamamatay ang kanyang anak sa giyera. Initially, hindi naniniwala ang mga kapulisan, pero sabi nitong si Leonarda, okay, para mapatunayan ko sa inyo na ako lang talaga ang gumagawa niyan at wala akong kasabwat, tara sa morgue.
Kaya dinala ng mga kapulisan itong si Leonardo sa isang morgue at dun niya dinemonstrate kung paano niya kinat into 9 pieces yung mga katawan ng tao. Nagimbal yung mga taong nakawitness sa demonstration niya dahil natapos lang niya yung dissection, yung pag-cut into 9 pieces ng katawan ng tao within or under 12 minutes pa nga. Also, dun sa mga trials niya sa korte, kinokorek niya yung mga details na nakalap ng pulisya. Halimbawa, so, sinaksak mo si Virginia sa tiyan. Sasabihin niya, no, hinampas ko siya ng axe sa ulo. Ganyan. So, na-convince ang mga authority na siya lang talaga ang gumagawa ng mga krumal-dumal na krimen na iyon. Kaya naman, sinentansyahan siya ng 30 years na pagkakakulong at 3 years naman sa isang criminal asylum. Sa Italy daw, nung panahong iyon ay katumbas nito, yung 33 years na iyon, ay katumbas ng life imprisonment. Dito nga, nagkatotoo ang hula sa kanya ng fortune teller at nung palm reader. Nung ikinulong siya ay dito na siya umamin sa lahat, sa every details ng ginawa niyang krimen. Ang confession niya ay umabot ng 700 pages. Ganun katindi. Ganun kadetalyado yung pagkakasabi niya nung ginawa niyang krimen. As of the moment, yung mga kasangkapan na ginamit niya sa pagpatay katulad ng pots, kettles, axe, and others ay idinonate sa Criminological Museum sa Rome. So hanggang ngayon ay naandun daw iyon. Naka-display. Hanggang sa kahuli-hulihan ay sinabi pa rin niya na kaya niya ginawa ang krimeng iyon ay para nga masave ang kanyang mga anak sa kamatayan. Noong 1946, during her last trial, tumayo raw siya sa witness stand na parang wala siyang pagsisisi sa mga ginawa niya at very calm daw siya, very relaxed lang. At parang very proud pa siya nung sinabi niya sa kanyang last statement na quote-unquote, I gave the copper ladle which I used to skim the fat of the kettles to my country, which was so badly in need of metal during the last days of the war. So yeah, parang sinabi niya na, Italy, mag-thank you kayo sa akin kasi dinonate ko yung copper ladle na ginagamit kong pang-collect sa fats ng mga minurder ko. Kasi nung kasagsagan ng giyera ay kailangan nyo ng metal. Kaya ayan na, dinonate ko na sa inyo. Mag-thank you kayo sa akin. Ganun. October 15, 1917, namatay siya sa Women's Criminal Asylum sa Pozzuoli dahil sa cerebral apoplexy o hemorrhagic stroke. Nagkaroon di umano siya ng sudden bleeding sa kanyang utak. Sa tingin niyo, sa lahat ng nangyayari sa kanyang buhay, curse pa rin kaya ng nanay niya yun?